tayo nakatayo na doon. Pero po yan, huwag muna tayong papasok sapagkat yun po ang panuntunan. Sabi nga ron, no? O regulasyon na dapat natin sundin sa ating pong pananambahan. Anong purpose po? Para hindi po tayo maka-istorbo. Ganun po yan. Ganun po yan. So, dito sa umagang ito, bagamat tayo po ay medyo nahuli, ang oras naman natin ay umabot pa rin. Medyo ang ating paksa ay may kaugnayan po sa ating performance. Ano po yan, ano? Maaring ang performance ay maaring ibatay po natin sa ating mga gawain o trabaho. Yan. Na maaring tayo po ay ini-evaluate. Ano po yan, ano? Yung ating gawain o yung ating mga performance, yung ating pong kakayahan, isip po yun, ay maaring po tayong suriin. Ganun po yan. So, sa umagang ito, may paglilingkod, inyong lingkod, may kaugnayan sa performance. Sabi nga no, sa ating bilang lingkod ng ating Panginoon, kumusta kaya yung ating performance sa harapan ng ating Panginoon? Yan. So, isa po yan sa ating pong tatalakayin sa umagang ito. Kung mayari lamang po na ating pong buksan ang aklat po ng aklat ng Kolosas, kabanatang 3, 2 patuloy hanggang 24. Kolosas, chapter 3. Pasensya na po kayo, kahapon basang-basa ako sa ulan. Naabutan ako sa may kawayan na napakalakas ang ulan. At talagang tumutulo ang ating katawan. Yung aking payong ay hindi kaya. Bumabaliktad pala yan pagka sa hangin. Ganun po yan, ano po? Ang dinipinsahan ko yung aking bag po sapagkat loaded po yun ng mga dokumento, baka mabasa, ay hindi bali na mabasa ako, huwag na yung mga dokumentong hawak-hawak ko. Kaya kung mapapansin po ninyo, kung inyo naobserbahan, kahit sa ako mapunta, ay kilig-kilig ko yan, napakabigat. Hindi na siguro 10 kilo ang bigat ng aking pong bag na daldala. May mga purpose po kasi yan. Kung halimbawa may mga problema, nasa field po ako, katulad ng mga experience ko na po, nagaling akong Tacloban, tamang-tama po. Pagbaba namin ng airport ng busing ko, tumatawag yung isang tawahan namin na nahuli, nandoon na sa Pratica 4. So, police station. So, diretso na kami roon, ay tayo po yung madalang mga dokumento, ay nagagamit po natin kaagad. Hindi na tayo uwi ng opisina sapagkat malayo at nasado na. Yung busing ko ay walang ID, patungo kami Tacloban. Kumbaga sa last trip na kami, kumbaga sa yan. Chance passenger kami. Ibig po yan, hindi bali nagbayad kami ng mahal, basta't matuloy lang sa aming gawain. So, 7 pasado na ng gabi. Dudukot ako ron sa aking bag. Nandun yun po mga dokumento, ginamit ko yung kanyang DTI. Sapagkat, kung pwede, in-inform ko doon sa tinanong ko, sir, kung pwede po ba ako itong DTI ng aking busing na magamit para pamanin doon sa ID niya sapagkat wala siyang ID. So, ibig sabihin, nakakatulong. So, ito po yan. So, kahapon ay basang-basa tayo at akala ko po ay talagang humingi ako ng gamot sa aking may bahay kagabi ay wala siyang maibigay. Kung ano na nalulok ko kagabi. Ibig po yan para hindi lang tayo matalaban ng kung ano mga karamdaman. Yan po kung minsan yung psychological din. So, dito po, sa aklat ng Colossus, chapter 3, verse 22, down to 24, ganito po mga kapatid ang sinasabi ng talata, batay po rito sa pagkakaliwat sa aking banal na katulatang tangan. Ayun po, magkapit na. Pakisundan ko lamang ninyo mga kapatid at ganito po ang sinasabi. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpala sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang Panginoon sa oras na ito na ating pong nabasa ang isa sa mga sulat ng ating Panginoon. Dito po mga kapatid, ang sabi nga, kung tayo po ay sabi nga magtatrabaho, ay dapat yung huwag tayo katulad kasi yung mga experience ko nung araw, may mga kasama ako nagtatrabaho. Abay, pagka wala yung amo, ay maniwala ka po, nagpapahinga.
naglililim sila o maaaring nagpapahinga na. Lumililim, lalo kung mainit, yan. So balit, sabi nga ganon, pero pag dumarating yung amo, ako ay paspas na paspas ang trabaho. Yan. Ay sa loob ko naman, ay isipin po natin kung ganon kabilis ang trabaho ninyo, kung halimbawa ako yung amo, no? Yan, hindi ba niya kako naisip ito? Na kung ganon kabibilis ang trabaho nila, nung time na inabutan niya yung kanyang mga tauhan, ay bakit kukunti ang tinrabawan? So kung ganon kabilis ang trabaho, na nakikita ng dinatnan sila, dapat napakarami na ang natatapos ng trabaho. Pero bakit kukunti? So ibig sabihin, parang kulang sa hindi siguro na nakukuha nung amin pong pinagtatrabahuan. Ay ako po kasi kahit na nag-iisa ako, ay siguro sa isa sa katangian natin, pagdating sa performance, ay talagang ginagampanan natin. Kaya siguro tayo naman, kahit saan tayo napapadpad, hindi ho tayo nasisiro. Kaya halos lahat ng trabaho ay nagampanan na po natin, naranasan po natin. Yan. So, ibig sabihin po yan, nung tayo po ay nasa bukid, kahit na nag-iisa ako, kahit bumagyo man yan, o uminit man, ibig sabihin po yan, nakikita po tayo patuloy sa ating trabaho. Yan, ibig sabihin po yan, lalo nung tayo po naging lingkod ng Panginoon, na tulad ganito, nababasa po natin, na aklat ng punusas, na dapat naman pala tayo magkatrabaho ng talagang tapat. Sabi nga, honest tayo, dapat. Sabi nga no? Kahit na wala yung ating amo, o yung pinagtatrabahohan natin, dapat ay magtrabaho tayo ng nararapat. Ganun po yan. So, yun ang kagandahan, kasi doon sa Bitungol, sa North Sangray, ibang klase mga tao roon, yung mga ordinance. Pag doon ay makita kanila, kahit na hindi kanila trabahador, pero kung nakikita kanila na doon ka sa gitna ng apita at patuloy ka sa pagkatrabaho mo, kahit na nag-iisa ka lang, kahit na napakatinding init ng araw o lumalakas din ang ulan, ay mapupuri kanila at pag-aagawan ka. Yan. So yun po nangyari sa inyong lingkod, Yan, na pinag-aagawan tayo noong mga panahon na yun. Unang-una, tayo po yung magtrabaho, hindi hamol. Ang tawag naman kasi sa kanila, yung bara-bara yung trabaho, yung hindi pulido. Yan, hindi makinis ang trabaho, ay hamol, sabi nga, Yan, pero pagka ayos ang trabaho mo, ay talagang pag-aagawan po tayo. So, diyan po tayo nasanay, ibig po yun. So, kasi ang pinaka-magaling tayo sa paglilinis. Yan, pagtatapos niya sasabi, sapagkat doon kasi ang mga pilapi nila, ang lalaki ng mga bato. So, kung hindi ka bihasa sa pagtatapas, ay siguro kahit isang dosinang halapas ang gagamitin mo, ay mauubos. Bakit po? Ay kung hindi putol yan, bungi-bungi. Sapagkat ang lalaki ng mga bato sa baba ng mga pilapil. So may mga teknik po yan na patingala din dapat yung talim doong halabas. Yung lumalapat sa lupa ay yung kanyang likod. At yung kanyang talim ay paigkas pataas. So may mga pamamaraan, may teknik po yan. Pag hindi po alam yun, ay wala kong mangyayari. Malulugi ka kasi bili ka ng bili ng halabas. Ay mahal po ang halabas na tinatawag. Yung parang bang karit ng pabaltok. Parang ano po yan. So, ganun po yan. Sa anumang uri ng ating naging trabaho, hindi siguro tayo nalagay ngayon sa ating kilalagyan ngayon, sa kabila ng ating pong tinapos ay napakalayo. I-compare doon sa mga nakandidato pong nakalaban. Sapagkat ito kami pinagpipilian, isipin po yan, sa kalingkingan doon sa mga anim kong kalaban, ay talagang wala akong sinabi. Yan. Kaya nadala siguro marahil nung time na tayo po pangkaraniwang gwardiya lamang, hanggang sa naging YC tayo, nakita sa katangian natin, yung mga bagay na hinahanap ng kumpanya na may luklok doon sa isang posisyon. Ganun po yan. Kaya, yung terms of God, madalas kong sinasabi yan sa aking mga tauhan hanggang sa ngayon, sapagkat nung time ako yung gwardiya pa, memoryado ko yan in order. Kaya, sabi ko, number 1 yan na proper uniform, and number 2, honesty. Sasapay ko yan. And number 2 ko yun, yung honesty. Number 3 ay alert. Tayo ko yun. Lagi tayong alertado. Huwag tayong papatay-patay. Number 4, sabi gano'n, vigilance. Lagi tayo nagbabantay. Nagmamatyag, ibisin mo yan. And number 5, sabi gano'n, pinaka-importante doon sa limang ito,
discipline. So, isipin mo, disiplinado, magaling ka sa trabaho bilang guard, pero wala kang disiplina, useless po yan. Walang saysay. Bakit po? Eh, kung halimbawa 7 to 7 tayo ang ating palitan, guarding kang quarter to 8, o kaya quarter to 9. So, hindi ho tama ang gawain mo, yung pag-uugali mo. So, ibig sabihin po yan, dapat ang performance po natin ay 100%. Sabihin po yan. So, ganun po yan sa ating mga trabaho po yan. Ini-evaluate po tayo, ay sabi nga ron, katulad ngayon ng aming kasama bilang sa staff. Yan. Madalas ko silang pinangangaralan sapagkat very poor, sabi ko, yung performance niyo sa koleksyon. Sabi ko gano'n. Naapektuhan ako sa aking division sapagkat very poor yung inyong performance dyan. So, ibig sabihin yan, ayoko nang turuan kayo, ayoko pagsabihan sa ano, may mga isip na rin kayo. At actually, profession nyo yan, yan ang dinapulan nyo, pinapalayan dito sa trabaho ito, yan, dampanan nyo yung ganang sa inyong gawain. Sabi ko gano'n. Bakit o? Kasi sa akin ho ang kwelta niyan. Bakit ka mo? Kung walang mga koleksyon, kung walang pumanhik, ibig sabihin walang may pasahod, walang may pabalik. O sibis ko yan, ano magiging ano sa akin? Kwelta. Siyempre, hindi papasok yung mga tauhan ko. Bakit yung kakatuyan? Eh sir, wala ko akong pamasahe. Yan. Wala ko sir, pangano sa pamilya ko, wala kami makain. So, nagtatampo, hindi na papasok. Sakit ng ulo ng operasyon ko yan. Mahirap kung maghagilap ng tao, lalo kung alangan yung oras na, is oras ng gabi. So, ibig sabihin, palibasa kayo, 8 to 5 lang kayo. Ay, ako'y 1 to sawa. Hanggat may problema sa operasyon, hindi ko pwede umuwi. So, yan po yun ang problema ko. Ibig po yan. At ang masakit dyan, wala akong overtime. Yun. Walang overtime. Yung akit ako ng bagyo, dapat iyo double pay. Wala akong bayad. Yan. Actually, gumagastos pa ako sa sarili kong bulsa. Bakit? Yung dadatnan kong mga client doon, yan, magbibigay pa ako pasalubong. Yung mga gwardiya doon kahit pa paano, bibili ako ng pasalubong kahit na maabutan ko lang sila sa isang pirasong tinapay malang. Simpo yan. So, napakahirap po sa sitwasyon. Kaya, performance, mahalaga po, nasabi nga ganon, ay dapat po natin pagbutihin. Yan. So, sabi nga rito, batay po sa ating kakayahan, sa ating gawain, yan, na tinutupakan tayo ng isang gawain, at ipakita dapat natin ito, yung ating performance, batay doon sa ating pong kakayahan. So, dito sa Iglesia ng ating Panginoon, ano po, may bawat isa sa ating obligasyon. Maaring gawain sa bawat isa sa atin ay meron. Yan. Huwag po ninyong i-exempted yung inyong sarili po nito. Huwag po ninyong ilabas. Lahat po tayo dapat ay meron talagang gagawin. Simple yan. O meron tayong gampanin. So dapat po ang ating gampanin ay inatang na sa atin, ay dapat po gampanan natin itong maayos. Yan, tandaan po natin. At kung tandaan po natin kung minsan talaga, pag may nakita kasi sa iyo parang kagalingan ka, parang may talent ka, ay parang ano ka nito, yung parang ikaw na lang napapansin. Siyempre, kapansin-pansin ka. Sapagkat namumugundangin ka, ikaw pinakamasipag. Parang po yan. Kung maaaring isa ka sa talagang namumugundangin kang magaling. Yan, sabihin po natin, pagpasensya po ninyo ang iyong lingkod ay katakot-takot ng obligasyon. Kaya nung kami po yan ang eleksyon ng pamunuan sa mga lupong tagapamayapa. Yan. Antimano nung tumindig ako, sabi ko gano'n, mangyari lamang po, sabi ko gano'n, na kung maaari, pinakikiusap ko sa inyo, huwag ninyo akong pipiliin na maging pangulo ng mga lupong tagapamayapa. Bakit po? Sapagkat hindi ko na kayang gampanan yan sa dami na ng obligasyon ko. Sabi ko gano'n, sa sarili ko. Yung sarili ko lang ako, hindi ko na kayang halos maasikaso. Bakit po yan? Sa dami ng aking gawain. So, gano'n pa man, wala po nga nangyari yung aking pakiusap sapagkat lahat po ng mga daliling dapat ay ituro doon sa iba ay sa atin po itinuro. So, nagkaroon ng eleksyon, tayo po rin po ang napili. So, sapagkat wala raw pong ibang pwedeng mapili. Yan. Sapagkat siguro nakita sa ating sarili yung tinatawag nating performance.
Sapagkat matagal na po tayong naglilingkod sa barangayan, may 30 taon na tayo, kaya siguro yung performance na hinahanap nila na sa ating pong katauhan. At yan nga po, bagamat kulang tayo sa ating panahon, ay ginagampanan ko na rin sa pagkatalang-alang sa paglilingkod sa barangayan. Ganun din po sa ating Panginoon. Dapat ay hindi po pwedeng magkulang tayo. Prioridad dapat po ang Panginoon talaga. Ipakita po natin ang ating performance sa harapan ng Panginoon. Sapagkat darating ng panahon na baka po tayo po ay susuriin ng ating Panginoon. I-evaluate po tayo kung paano po sa ating trabaho, sa kumpanya, kung saan-saan man pong antas ng ating mga pagkatrabuhan, ay sabi nga nun, ay in-evaluate po tayo. Hindi po ba? So, kung ating evaluation ay mababa, isip po yun. Ang ating performance ay paano ho tayo pipiliin? Or halimbawa po, may kontrata, paano po tayo marirenew sa ating pong kontrata? Kung ang ating pong performance ay bagsak, isip po yan. So, kinakailangan maging passing grade ka man lang. Yan, ano? Maging passing grade man lang ating pong performance. Yan, ano po. Lalo na sa ating Panginoon, dapat ay kung maaari, kung hindi man natin makuha yung 100% na performance, ay sana maging passing grade po tayo sa harapan ng ating Panginoon. So sabi nga ng ating teksto, sabi nga nun, gumawa sabi nga ng parang nasa Panginoon at hindi para sa tao. Huwag po tayo sabi nga isipin natin na nagpakapitang gilas lamang tayo sa tao. Yan, ano po. Dapat ay gumagawa tayo alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Yan, ano po? Yan. Huwag natin isipin na, uy, para purihin ako ni ganito, purihin ako ni ganyan, ay ako po ay gagawa ng ganito upang ako po ay kalulugdan o hangaan, sabi nga po, ng aking kapwa. Huwag po gano'n. Dapat po, ay kahit na tayo po mapintasan ng ating kapwa, basta tayo po ay pupurihin ng Panginoon. Halimbawa, tayo po ako minsan, napukulili na yung tenga ko sa aking may bahay. Katakot-takot na pintas na ang inabot ko sa aking may bahay at yung sumusuporta pang ilang kong anak. Bakit po? Masyado rin malambot ang ilong ko. Siguro, understood niya siguro nyo, naintindihan nyo kung ano yung malambot ang ilong. Yan. Kasi sabi niya gano'n, uto-uto. Sabi nga ron, uto-uto raw ako. Yan, sabi nga ron. Yan. Kunting kalapit lang ika sa'yo, bigay ka. Sabi nga ron, no? Yan. Ibig sabihin, napipintasan po tayo. Pero, ipinapakita lang kasi natin ito na tayo po madaling lapitan. Sa kabila pong tayo'y wala, ibisin po yan. Hanggat may makakaya po natin, maibigay, bibigyan po natin. Yan. Eh, mahirap po kuminsan, hindi ka na nga nakapagbigay kung ano-ano pang sinasabi mong salitang hindi ka tanggap-tanggap. So, sabi gano'n, kung wala tayong may bibigay, yan, magbigay tayo ng magandang pangungusap, na magandang halimbawa, kasi tayo nga po lingkod ng Panginoon. Kaya napakahirap kasi ang maging lingkod tayo ng Panginoon at gampanan mo ito. Sapagkat yung ibang hindi makaunawa sa ating sarili, sabi gano'n, ay katakot-takot pong kapintasan ng ating pong abutin. Pero kung naunawaan nila lamang ang ating pong salubin, ang ating mitiin, ay hindi na nila tayo siguro pipintasan. Ang ikalawang punto mga kapatid, ang sabi nga rito sa aklat ng Titus, kabanatang 2, talatang 10, ganito po ang sinasabi. Pakisundan ninyo mga kapatid sa aklat ng Tito o Titus. Na ang sinasabi, chapter 2, verse 9 and 10. Ganito po, mga kapatid. I-aral mo sa mga alipin na sila'y pasakop sa kanilang Panginoon at kanilang kalugdan sa lahat ng mga bagay at huwag mga masagutin. Huwag mga daya, kundi mga pakita ng buong buting pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Ibig sabihin po yun ay
maging tapat tayo. Huwag tayong maging madaya. Yan. Sabi nga ng busing ko, doon sa isang asap namin, lagi mong dinadaya ka ang kumpanya ng oras. Dating kay ka rito, ganitong oras, tanghali na. Yan. Tapos sa alis kay ka rito, hindi ka na bumabalik, hindi namin alam kung saan ka napatpat. Yung yan. Dahil, sabi nga nun, dinadaya mo ika. Kaya gano'n, ano? Yun, sabi nila yun. So dapat, mag-report. Ano po? Kasi hindi alam kung saan na napatpat. Yan. Hindi natin alam kung umuwi na. Yung iba naman, halimbawa, aalis doon sa opisina. Yan po. Yan. Alas 11 ng umaga, aalis yan. Tapos, ilalagay niya rin sa niya, ubi. Yan. Ubi. Yan po. Yung sabi nga nun. Ubi ha. Sabi nga nun. So, uwi bahay. Uwi bahay na. Isim yan. Wala alas 11 ng umaga, uwi bahay. Yan, uwi. Yan, sabi niya. So, uwi bahay na. So, isim yan. Hindi na bumalik. Yan. Kinabukasan ulit. Kung ano-ano, uwi na naman. Yan. Uwi bahay na naman. Isim ko yan. So, huwag tayong maging madaya. Sabi nga nun. Sabi nga ng Titus. So, dapat tayo po mga kapatid ay maging matapat. Sabi nga nun. Ang performance, dapat po ay, sabi nga nun, matapat tayo. At gano'n pa rin sabi nga, huwag tayong palasagot. Sabi nga nun doon sa ating pusing. At siguro yan ang kapintasan ko, mga kapatid. Ano po? Yan. Bagamat nababasa natin talatang ito, yan. Ito yung isa sa kapintasan ko. Yan, ano? Palasagot ako. Natuto ko yan. At nilalamukos na ng busing ko yan, ang mukha niya yan, ano yan. Dahil sa panggigigil sa akin. Bakit po? Dahil mahilig ako mga tuwiran. Natuto ko yan. Kasi mali eh. Yan. Ayaw ko talaga, basta mali. Yan. Yan. Ito, mapipitasan ako dito. So, hindi ako siguro maliban lang kung talagang tama, ay hindi ako kikibo. Pero kung mga mali, ay talagang hindi ako obrang hindi sumagot. Kaya dumidipindi siguro po ito. Pero tandaan ko natin, pag ang pusing mapatama ni pamali ko yan, pusing yan eh. Ganun po yan. So, wala tayong magagawa. Ganun talaga. So, ikatlong punto po natin mga kapatid na ibabate po natin sa ang talata sa 2 Thessalonians chapter 4. O, ikalawang Thessalonica, kabanatang 4, talatang 11. Thessalonians. Three. Oh. First Thessalonians 4:11. 4:11. Ganito po. At pag-aralan ninyo maging matahimik at gawin ang inyong sariling gawain at kayo'y magpagan ng inyong sariling mga kamay na gaya ng aming ipinagbilin sa inyo. Dapat po maging matahimik po tayo at tayo po'y gumaganap sa ating gawain. Huwag po natin ugaliin, halos marami ako namin naobserbahan. Gumagawa nga, napakaingay naman niya. Halimbawa po, bagamat sumusunod siya roon sa trabaho nga inatang sa kanya, ang problema napakaingay niya. Ano ibig sabihin po yan? Reklamador. Yan. Mareklamo. Yan, ano? Yan. Halimbawa yung nagdadabog. Yan. Maaaring isang gawain, halimbawa sa tahanan na lang natin, ano? Huwag na tayong lalayo sa labas. Sa bahay na lang. Sa bahay na lang tayo. Halimbawa, na-assign si ganito doon sa paghuhugas ng plato. Naku po, may pagdadabog. Ako na lang lagi. Yan. Ang dami-daming tao rito, ako na lang lagi tagahugas. Yan ang sabi gano'n. So, nagdadabog na ngayon, karampag no? Kamot mukatan mo, nabawasan na yung sinuhugasan niya. Bakit? Nasira, nabasag eh. Yan, no? Pero huwag nyo natin ugaliin ito. Yan is time ko nung araw yan. Yan, no? Sapagkat napakarami namin, 27 kami sa buong pamilya, sapagkat 3 pamilya kami, sa loob ng bahay, magkakasama,
ang hugasan ay matindi, ay mga kristal ho, uso kasi yung ano noong araw, mga kristal, ay yung kristal ang bibigat po yan. So, ako ang naka-assign sa akin, sa loob ng isang buwan kasi yan, assignment ko, taga-hugas. Yan. Pag-ikot ulit yan, sa sunod na buwan, maaaring malipat ka rin sa pagluluto. Pag-ikot mo ulit yan, labandiro ka na. O kaya plansador ka, basta ikot ng ikot yan. Rotation kami sa mga gawain, ano po. Pag ako na-assign doon sa paghuhugas, dahil siyempre naghahabol pa ako ng klase ko rin, hinuhulog ko na rin sa loob ng bahay ka namin yung araw, ay mataas yung may batalan na tinatawag, ano? Hinuhulog ko na yung iba rin sa loob para mabuwasan ka ako sa sunod. Dahil isang buwan ako matitingga rin sa paghuhugas, pinaghuhulog ko na iba rin. Accidental Naku, katakot-takot na ng mga pilipit ng tenga yan, ng pangkotsahin ko. Yan. Pang-asay naman ako sa pagluluto, puro tutong yan. Makapal pa ito sa kapal ng palad ko, yung kapal ng tutong. Para huwag akong ma-assign doon. Yan, ano? Ang problema, yung tutong ang aking parting pagkain. Hanggang gabi kong kinakain yung puro tutong. Kita mo na. Pero, resulta, matso ang katawan. Bakit ito? Nakapagpapalakas pala ng katawan yung tutong. Yan, ano? Tumatapa ko. Yan. Sa paglalaban ng asay, isang buwan. Bibihira pa noon ang zipper, pero may zipper. Ano po yan? Pag zipper ang pantalon nyo dahil maungon ay mga makakapal, pangsaka po yan. Hindi ko pang-forma. Pero ngayon pang-forma. Noong araw hindi po yan. Ay maniwala ka, hindi na may urong yung zipper. Hindi na yan. Basta ako ang labandero. Pag oras di botones ang pantalon ninyo, lahat ng botones yan, ilan na lang bibilangan mo yan sa sa pantalon mo. O kung katulad dito mga jacket kasi mahugay, mga jacket, yan ano, ay ilan na lang ang botones niyan. Bakit po? Ay nakabasag-basag na yan, saka papano ko din, sa, kasi sa probinsya, uso yung palo-palo. Yan ano, maganda pa palo-palo. Yan. Ay ilalapat ko sa malapad na bato yan at nakahampas ng rampas. Yung panggigigil ko, lahat ng gigil ko, doon ko na ibinubuntun. Yan, no? Yan. Ay wala nang botones. Yan, ano po yan? So, ganyan po yan. Huwag ninyong galihan yan. Hindi kinukwento ko lang po sa inyo yan, pero hindi ibig sabihin po yan na yan ay tularan ninyo. Yung naging style ko nung araw. Yan. Para hindi na ako may assign doon, kahit man alin doon, itsipwera na lang ako. Kaya doon na lang ako sa pagsasaka. Sa pagsasaka na lang ako, pagpapasok ng kalabaw at pagsasaka. Kasi hindi ako po pwedeng asahan doon sa mga doon, perwisyo ako pag doon ako i-assign. Kasi hirap mahirap talaga. Yan. Sako-sako na bahay mo Yan. Sa plansa, buntong ng plansahin mo. Maghapon yan hanggang abutin ka ng alas 9 ng gabi. Saka plansa muna umaga yan, araw ng linggo. Assignment mo yan. Plansa yan, plansa ka yan. Yan. Madalas kong pinaplansa dito. Yan. Para hindi na maulit. Tapos dito. Yan. Puro paso yan, puro panyan. Hindi may so. Yan. So, ibahin ako ng assignment. Huwag na sa pagplansa, huwag sa paglaba, huwag sa pagluluto, huwag sa paghuhugas. Lipsip ko yan. Accepted na po. Yan. So, doon na ako, pag-araro, magsasaka. Huwag ninyong tularan. Huwag ninyong gawin yan. Mga kapatid, ano? Yan. Naikukwento ko lang para maintindihan ko natin. Pero hindi dapat natin gawin. So, ibig sabihin yan, baksak ang aking performance. So, isip ko yan, ililipat ng ibang division. Kaya ganyan po yan. Pag tayo po sa ating gano'n, baksak ang ating performance, ay pagka malipat tayo ng ibang division. Instead na tayo po ma-promote, baka bumaba yung ating ranking, sabi gano'n, na demote. Yan. Kung baka sa sarhinto ka na, nabalik ka, ang pinakamataas kasi nga sarhinto yung master. Master, SPO4. Yan, master po yan. Pag nakakita po kayo ng insignia, tatlong guhit na pa gano'n, sa lubong ko yan, at may star sa gitna, master po yan. Yan. Yung pinakamataas ng mga sarhinto. Yan, ng mga sarhinto. So, may star sa gitna. So, ibig sabihin po yan, SPO4, Master Sergeant po yan. Isip po yan. So, instead na Master Sergeant ka na, nagiging SPO3 ka na lang. Yan, Technical Sergeant ka. Isip po yan. So,
naku, napakahirap pa naman pag naging technical sergeant ka. Kasi ang trabaho nung halimbawa na nasa technical, o isa sa mga gawain ng technical sergeant ay marino sa field. Yan. Ikaw ang yung taga-training noong mga baguhang pulis, kumaring pulis, ano? Yan, magmamarsa-marsa kayo roon, ano? Magkukuman ka. Yan, siyempre ka, kung ano pang magawain. So, mahirap. Sunog ang katawan mo. Ibig sa init at pawis. Ibig yan. So, isa po yan. Natidimot ka kasi bagsak po ang ating performance. Yan. Yan po yung ating ikatlong pinabagsak. Sabi nga, maging matahimik raw na tayo po ay gumagawa upang sabi nga ay maging magandang ating pong performance. Ika-apat pong punto natin mga kapatid. Papurihan po natin ang Panginoon o ang Panginoon Diyos sa mga gawa po natin. Ano po? Yan. Ating pong basahin itong talatang 12. Ito rin pong akyat. First Thessalonians chapter 4 verse 12 naman. Sa baba lang po. Kanina 11 po eh. Upang kayo'y magsilakad ng narapat na sa kalabas at huwag kayong maging mapagkailangan. Ibig po yan, makikita ho tayo nung mga nasa labas. Tayo pong nasa Panginoon, dapat po yung hindi na sa Panginoon, nakikita sa ating katauhan. Ano po, nila, nababasa parang gano'n, ano? Nakikita nila. Sa ating bilang lingkod ng Panginoon, nakikita yung mga mabubuting bagay na o gawain. Sabi nga no? Yan. At sabi nga, huwag kayong mapagkailangan. Yan. Ibig sabihin po yan na mahilig tayong palaasa. Yan, no? Huwag tayong palaasa. Yan, no? Bawat kibot mo hindi ka kumikilos. Hingi ka na ng hingi. Yan, isipin po yan. So, huwag tayong palaasa o mapagkailangan. Isipin po yan. At bilang lingkod ng Panginoon, dapat nating alam ito. So, yan po. Huwag tayong mapagkailangan. Sabi nga upang sabi nga, makita tayo noong mga nawala sa Panginoon. Ikalimang punto mga kapatid. Higit sa lahat, huwag dapat nating pabayaan yung ating espiritual na katawan o kalagayan. Isipin mo yan. Katulad po ng sinasabi rito sa aklat ng Lucas, kabanatang 12, pakibuksan po ninyo mga kapatid ang ating pong banal na kasulatan upang ating pong magamit po yan. Yan. Kinakailangan magtrabaho po yung ating Bible. Isipin po yan. At kinakailangan makita po natin yan at kung nagtatrabaho yan, makikita yan sa pamamagitan po ng kanyang gilid. Sa gilid pa lang magkakalaman na po tayo. Isipin po yan. Pag yan po ay malinis yung gilid niya, isipin po yan, pang-display yan. Yan, naka-display yan. So, pagka yan po ay parang halos gula-gulanit na yan at marumi na yung paligid, masipag po yan. Masipag may hawak. Ganun po yan. Ewan ko lang po sa inyo dahil ako kasi napakarami naman ako nito. Papalit-palit. Ano po yan, ano? Kaya kung alin po mabata po, obra pong ano, no? Yung mga version, ano po? May kanya-kanya mga version. So, pero makikita naman na may mga dumi talaga. Isipuan. Ibig sabihin po yan, nagagamit. Nagagamit, nagtatrabaho, yung may hawak. Ganun po yan. So, ang sabi nito sa aklat ng Lucas, kabanatang 12 at talatang 15 patuloy hanggang 21 at pakisundan po ninyo mga kapatid at ganito po ang kwento na may kaugnayan dito sa isang taong mayaman. At sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. 16. At nagsaysay siya sa kanila ng isang kalinhaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, anong gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inanyong bunga?
At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga pangan at gagawa ko ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aari na kakamalig para sa maraming taon. Mga pahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Dadapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na halin, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapapa sa kanino kaya? Gayon nga, ang kapapakayaman sa kanang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Diyan po mga kapatid na kung atin pong iisipin po yan, pakalimihin po natin ang mga sinasabi ng talata, diyan po na hindi pala sa mga yaman natin ito nga sa sanglibutan na ito ang ating panuntunan na dapat po nating pamantayan upang sasabihin po natin nga tayo po mabuhay ng mahabang panahon. Kita nyo na sabi nga ng Panginoon dito, sabi nga ay napakayaman na niya, ay sabi nga ay sa gabing ito pupunin na yung kaluluwa mo. Ay paano nga naman yung mga inimpok niya ay saan kaya mapupunta? So dito mga kapatid, na dapat po ay huwag natin pabayaan yung ating pong katawang espiritual. Ibig po yan. Hindi bali tayo hikahos sa panlabas o dito sa sanlibutan ito na kalagayan. Basta't mayaman po tayo sa Panginoon. Tandaan po natin, pansamantala lang tayo dito o pansamatagal lang tayo dito sa daigdig nito. Sapagkat ang ating pong talagang tunay na tahanan ay nasa langit, hindi po nito. Yan, tandaan po natin mga kapatid. Kaya, paano kung tayo'y sisingilin na ng Panginoon? Halimbawa, ang performance natin ay bagsak, ay paano tayo babangon pa kung hindi po tayo naging matalino sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat po maging wise tayo. Ibig po yan, sabi nga ron, sa pamimili. Yan ang ating pong paglilingkuran. Sabi po, o yung ating pong pamumuhay. At dito pa rin po sa Santiago, 2:20, sabi nga ron, yung mga walang gawa. Yung mga pananampalatayang mga walang gawa, tandaan po natin ito, ay may tuturing po nating walang bunga. Kung walang bunga po yan, ang sabi nga dyan ay baog. Yan baog. Yan po. At dyan po sa 14. Yan, ganun po yan. Isa lang po yung tinutuko yan. Santiago rin po yan, 2:14. Yan po yan. Kanina yung sinasabi ko, 2:20 ng Santiago. Yan. Ay ang isang pananampalataya na wala pong kaibat na paggawa. Sumasampalataya ka nga, pero hindi ka kumikilos, walang aksyon, walang pagkilos, ay sabi ko, wala pong saysayan. Para bang katulad niya, ang isang kapatid natin, matagal na hindi niya naglilingkod sa Panginoon, hindi nagsasampa. At magkita kami, sabi niya, ay Brad, sabi niya gano'n, pasensya ka Brad, sabi niya gano'n, at hindi ako nakadalo kahapon, maaari kong Lunes na, yan. Pero huwag kayong mag-alala, mga kapatid, sabi niya gano'n, Brad, huwag kayong mag-alala, sapagkat sabi niya, kahit na wala ako rin sa inyo, na hindi ako nakapagsamba, sabi niya gano'n, lagi ko kayo ikang kasama, sabi niya gano'n, yan, lagi ko kayo naalala, lagi ko kayong kasama, yan. Ay, paano mo sasabihin, laging kasama ay wala? Wala yan, isip yan. Tandaan po natin na may kasamang paggawa ay hindi ito sa salita. Yan, po yan. May kaibat po tayong paggawa. Yan, aksyon. Isip yan. At sabi kasi iba, kasi brother, yan, may isa tayong kapatid, Yan. Pero bago po sinimulan ang aking topic, ay mahaba hong introduction ang ginawa ko para po sa pumaunawaan. Yan, baka isipin nila, unya, na siya ang tinatarget ko na patamaan ng message ko. Yan, yan. Sapagkat may mga linggo na lumiliban siya
sapagkat siya po ang trabaho po niya ay payaso. Payaso. So, halos lagi siyang ini-invite araw ng linggo sapagkat yun ang mga pagkakataon na kumikita siya ng malaki. Yan, ano po yan? Malaki ang binabayad sa kanya. Yung sa mga birthday ba, ano tawag nga yung payaso? Clown. Okay, clown. Sabi nga no? Payaso o clown. Ano po? Yan. Sinasabi ko na pag atin pong binigyang pansin o atin pong tayo yung imbitasyon sa kanya na gano'n malaki ang offer sa kanya at binigyan mo ng halaga yun kaysa roon sa Panginoon, yun na ang nagiging Diyos mo. Kasi yun ang sinunod mo Di po ba? Yan. So, siya po ang nagiging Diyos nyo sapagkat siya po ang iyong pinakinggan at hindi mo binigyang halaga ang paglilingkod sa Panginoon. Ay sabi niya, brother, pasensya ka na ikatin, siguro ngayon lang, baka sa sunod hindi na mangyari. Ay, pero sa totoo yun, sundan naman. Yan. Humihingi na naman ng diskargo. Yan. Huwag kayong humingi sa akin ng diskargo. Kasi hindi ako ang magpapatawad sa inyo, hindi ako yan. Ang Panginoon ang nakakalam sa inyo. Kayo lamang ng Panginoon. Yan, hindi ako. Ako lang ay ginagamit na instrumento para magpaalala sa inyo, pero hindi ako ang may karapatan o may kakayahan na para mapatawad ka. Yan, doon sa mga pagkakamali mo. Kung di ang Panginoon lamang, sa Kanya ka humingi ng tawad. Huwag sa akin. Yan. So, isa po yun. Ikalawang solusyon. Sabi ko gano'n. Una, may pananambahan tayo sa langro na mas maaga kaysa sa atin dito. Kung ang sinasabi mo dahil tanghali na tayo magsisimula rito, kaya mabibiting ka sa meron tayong pananambahan sa langro. Ino-offer ko ka po sa iyo roon, doon ka manambahan. Yan. Mapakain mo lang ang katawang espiritual mo. Yan sabi mo. Kung hindi ka ako dito sa amin, sa alas 10 na aming oras, doon maaga. So, instead na maghintay ka rito, doon ka na lang. Sabi ko gano'n. Bago ka tumulak doon sa dapat mong trabahuin. Tandaan po natin, bigyan natin ito ng halaga. Sapagkat mayaman ka nga sa sanlibutan ito, sabi nga gano'n, ay wala ka namang bagsak ang ating performance sa ating Panginoon, ay wala pong saysay. Tandaan po natin, ang buhay sa mundong ito, sabi nga gano'n, inahalimbawa sa aklat ng Hope kasi, kabanatang 14, verse 1 and 2, sabi nga gano'n, inahalintulad ang tao sa parang isang bulaklak. Sabi nga ron, na kung paano ang tao ay kung paano mamatay o mabuwal ito, sabi nga ron, at ito po'y natutunaw, sabi nga ron, hindi na ito babangon. So, panandalian lamang, para tandaan mo natin ang bulaklak. Yan. May mga bulaklak na maaring tumatagal, katulad ng halimbawa ay orchids, orchids, yan po, mga orchidyas. Yan, medyo tumatagal po yan. Pero bibihira ang mga halamang o bulaklak na tumatagal. Pero halos karamihan ng mga bulaklak halos sa maghapon o 24 oras lamang lantana. Ganun po yan. Maliban lamang po yung gumagamit ng mga may flower shop, gumagamit ng mga chemical. Hindi po yan. Para fresh yung mga flowers na kanila pong tinitinda. May nilalagay po kasi sila, hindi ko na pero may nilalagay sila yata yan. Para napabalitan ko yung aspirin yata para nakakatulong doon sa tubig na sa klorera para ito laging manariwa ang bulaklak. So, isa po yan. So, ang bulaklak at pangkarniwan sa parang sabihin gano'n ay halos maghapon lamang. So, nalalanta na po ito. Kinabukasan po yun, lagas na. So, lagas na po yan. Kung lagas na po yan, ganyan po inahalintulad ng banal na kasulatan na tulad ng aking tinuran kanina sa aklat ng Hope, kabanatang 14, talatang 1 at 2. Sabi nga na para pong isang bulaklak lamang. At tandaan po natin mga kapatid, mga kaibigan, diyan sa aklat ng Mateo, kabanatang 25 at talatang 24, ay sabi nga ganyan, tayo pong mga lingkod niya, na sabi nga gano'n, pasado sa performance ang rating. Sabi nga gano'n po, yan, may nakalaan po para sa atin. Sabi nga gano'n, na sabi nga gano'n,
kaharian. Yan, tanda po natin, no? Mga tagapagmana tayo ng kaharian. Kaya kung tayo po ay sabing gano'n, pasado ang ating performance, sabing gano'n sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon, ay sabi nga ay magmamana tayo. Ay naulit ko mga kapatid sa ating pagtatapos. Yan, dapat po, ulitin ko po. Kaya sana yung ating performance, hindi lamang sa ating uri, sa trabaho natin, sa sanlibutan ito, na magalingan natin. Ano? Na magaling tayo. Yan, ano po? Yan, dapat kung sa harapan ng Panginoon, mas magaling dapat ang ating gagawin. Lalo po na tayo mga lingkod ng Panginoon, ipakita natin sa kanila, doon sa mga hindi pa mga lingkod ng Panginoon, na tayo po talagang lingkod nga ng Panginoon. Makikita dapat sa atin yan. Kasi po yan. Ang performance ay ipakita po natin. Ay paano po tayo, halimbawa, lingkod tayo ng Panginoon, ay hindi nakita sa ating ang tamang performance na dapat ipagkakaloob natin sa Panginoon. Halimbawa, ako po, yan. Sa halip na magaling ako magsalita, example yan. Pero sa totoo po yan, hindi ko magagampanan yung aking trabaho sa paglilingkod sa Panginoon. Yan. Halimbawa, o kayo, alalahanin yung Panginoon araw ng lingkod, dapat magsimba kayo, magsamba kayo. Yan. Pero ako wala roon. Ako wala roon. Yan po. Yan. Ako kung saan ako, kaya natutulog lang. Yan, hindi ho nakikita sa atin yung ating pong sinasabi. Wala pong performance. Simple yan. Bagsak ang ating performance. So, dapat ipakita natin ito sa pamagitan po ng ating pagkilos ang performance. Sabi nga rito, maging matapat. Yan, maging matapat tayo. Lagi. Ano bang bagay sa gawain man, ay lagi po tayong dapat maging matapat. Nga sabi nga kanina sa aklat ng Titus, chapter 2, verse 9 to 10, na kanina ating pong binasa. Then, ikatlong punto na ating pong pinaksa nga kanina, nasabi inuulit ko na po, yan, nasabi nga maging responsable tayo. Yan sabi nga maging matahimik, sabi nga gano'n, sa mga ating mga ginagawa o gawain. Yan, sabi nga natupahan tayo ng ating tuka, sabi nga gumawa lang tayo ng tahimik. Huwag tayong maingay. Ay, huwag tayong mag-murmur. Sabi nga murmuring. Yan. Sapagkat yung kung tayo po yung maingay, reklamador tayo, yan, ibig po yan, maging dahilan pala yan para hindi tayo magmana ng kaharian. Sabi yan, mapapahamak tayo. Yan. Inahalin tulad natin na lang yung istorya noong sa lumang tipan. Yan po yan, na mahigit kalahating milyon yung inilabas ni Moises doon sa bansang Egypt o Ehipto. Ano po yan, na sila'y naglalakbay patungo sa lupang pangako. Na ang lupang pangako yun ay pinangako talaga sa kanila na kanilang mamanahin. At tutusin mo, sa kamumurmur reklamo nila, sila po'y unti-unting nabawasan at sa katunayan, talagang sa totoo yun ay dadalawa lamang ang nakapasok sa tunay na sabi nga umalis doon sa lupang pangako. Marami nakapasok. Pero ang punto natin yung bilang nung umalis talaga roon. Maraming sobra. Kasi ang binibilang lang kasi 21 to 50 lang ang edad. Ang binilang. So yung under na 21, maging 20 lang siya, 19 or naman, sabi nga, not counted. Yung over sa 50, not counted. Lalo nga matatanda. Yan po. Yan ay not counted. Siyempre po yan, yung binilang lamang, mahigit kalahating milyon na 21 to 50 ang edad, ay dadalawa lang ang tangi nakapasok doon sa lupang pangako. Maging ang kanilang leader na sa totoo niyan ay hindi man masasabi po natin baksak ang performance. Hindi po. Mahusay na leader. Yan. Mahusay na leader si Moises. Lamang, sa isang pagkakamali lamang, nawala na siya ng karapatan na makapasok doon sa lupang pangako. Ano yun? Doon lang sa pagtuktok doon sa bato. Isipin po ninyo. Ay, ang utos kasi magsalita sa bato bago tumuktok. Magsalita. Ay, hindi na nakapagsalita dahil sa panggigigil. Sa panggigigil sa kanyang pinagalidirang tao. Sa katigasan ng ulo ng kanyang mga tao na inilabas na patungo roon sa lupang pangako. Ay, sa nanggigigil, yan, hindi na nakapagsalita. Nakartukan ngayon yung bato.
Kita nyo na, kasi ganyan po yan. So, sa isang pagkakamali lang, ibig po yan, nawalan ng karapatang makapasok. Kita nyo na. So, dapat, maging maingat po tayo, maging wise, nga sabi ng gano'n. O, yan, tanda po natin. At marami pong mga napahamak doon sa pag-iingay na yan. Yung murmuring. So, ibig po yan. Tumarabaho po tayo kung medyo mabigat ang loob mo, huwag ka na magtrabaho. Bakit po? Kasi nakaperwisyo yan. Yung mabigat ang loob at gumagawa ka, nakakasira po yan. Nakakaperwisyo. Yan. Bakit po ka mo? Ay marami na akong experience yan. Pagka mainit ang ulo mo po, ay hindi kalmado, isin po yan, wala sa kondisyon ng isipan mo, hindi ka makapagtrabaho ng mahusay. Bakit? Kasi nagigigil ka na mainit ang ulo mo eh. Yan. May isa akong anak na ganyan eh. Yan ano po. Ay siyempre ako naman, panay ako sermon. Ay anak naman, ito lang ang araw na dapat mong gawin, magsamantala tayo. Kasi parehas tayong abala. Nagtatrabaho ka, nagtatrabaho ako. Samantalahin natin itong panahon lamang. O kaya gumising tayo ng maaga. At gagawin natin yung forma dahil wala tayong maasahan dito. Hindi man tayo ubrang ako yung mag-absent sapagkat kung mag-absent ako, malaking bagay ang mawala sa atin. Yan, siyempre, kung magbayad naman tayo, hindi natin tayo makapagbayad kasi mahal ang upa. Yan, tayo na lang gagawa. Yun yan. Siyempre dyan, kasi yung sabi kasi natin mo sa Pampanay, ibig sabihin yan, talaga tulong na lang. Walang mag-ano nito, maliban sa atin. Ibig yan, mabigat ang loob dahil nasa sermonan ko, walang ang kibo. Yan, hindi kasi nag-iingay. Pero yung mga kamay naman niya, nag-iingay. Hambalos dito, hambalos doon. Yan. At yung forma ay nasira, anak, sinira mo yung forma, yung mga kahoy niya. Pinili natin yan, kinasusan natin. Yan na naman ako. Ako may yan. Yan. Kinasusan natin yan, sinira mo. Yan. Ano pa gagamitin natin ulit yan kung ganyang wasak na? Yan. Inayos naman niya. Walang kakibo. Ibig po yan. So, ibig sabihin po yan, pagka mainit pong ulo at mabigat ang loob, huwag na pong magtrabaho. Pabayaan na lang kung ganyan. Ikuha mo na lang, ikondisyon mo yung sarili mo at saka ka magtrabaho. Kasi yan sabi yung gano'n, yung pananakasulatan, gumawa ka ng matahimik. Yan. Tahimik. Walang pagmumurmur. At sabi nga gano'n, huwag natin ang pabayaan yung ating katawang espiritual. Tanda po natin, kung paano ang ating katawang pisikal na nasisira, nawawala, lumilipas, sabi gano'n, abay, inaalagaan natin ito. Di po ba? Yung katawan natin ito ay inaalagaan natin ng gusto. Yan. Ang ibilan pa sa atin ay marahil, ay tinatawag natin maganda sa pumaga, sabi ko, supplemental body. Sabi nga no? Yan. Nagtitake tayo ng mga gamot na ibig sabihin po yan, yung mga supplemental. Yan, ibig po yan. Para tayo may lakas, ibig sabihin po yan. Extra lakas, sabi nga no? Kaya nagtitake tayo ng mga gamot na mga vitamins, ibig sabihin po yan. Inaalagaan natin ito. Kaya yung problema, yung nasa loob pa na nitong ating katawang itubod ng lakas, matso, ay malnourished naman. Sabi nyo, walang kalakas-lakas. Ay sabi nga, nakagulapay. Ibig yan. Dapat, kung gaano kamatso yung ating panlabas, higit sana nasa loob nito ay matso. Ang performance po natin mga kapatid ay sana po ay ating pong ipakita ito. Sana po ay maging 100% ang ating pong performance sa ating Panginoon. At kung paano sa ating trabaho ay naging 100% ang ating performance, higit lalo sa ating Panginoon, sana mga kapatid, ang performance ay ating pong ibibigay sa Panginoon. Maraming salamat po. Maganda po umagang